Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And this video gawin natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising sign na Aquarius. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano pa yung Sun, Moon at Rising sign nyo po, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. Tandaan po natin yung readings, they are for guidance purposes. So, gamitin po natin yung free will natin ng maayos. Guys, for private readings po and also for spell works, pwede niyo po ako i-message sa aking personal account sa Facebook. The link is in the description below. And sa mga sa, tanda, kung gusto niyo pong tulungan na lumago yung ating channel, ayan. Pwede niyo pong gamitin po yung join button or yung thanks button, yung parang heart. And donations can be also sent po sa GCash or Maya number na sa baba ng screen natin. Aquarius, ano bang meron? Hmm. Kamustahin natin si ikaw. Ikaw. Ayan. So, meron tayo dito Nine of Cups and Round and Round. So, although 9 kasi tungkol siya sa ano eh, higher level ng kaalaman, ganyan. And si Cups about emotions eh. And round, of course, in ulit-ulit. Alam mo yung tipong ano, um, siguro time na rin na unti-unti mo na rin naiisip eh, na deep inside, you are also trying to find out why, why? Bakit nangyayari itong mga bagay na to? Parang ano yung, bakit yung mga senaryong to is nagiging paulit-ulit sa'yo? Finding people, tapos nawawala sila. Kumbaga yung sense ng sa emotions mo, parang parang andun yung point na tinatanong mo, ano yung purpose? Bakit yung in terms of your emotions hindi nafo-fulfill, hindi napupunan, hindi nabibigyan ng kaampatang pangangailangan pagdating sa emosyon? Kasi I think selected 'to, eh, sa Aquarius, Sun, Moon at Rising. Andoon na nagulat ako, andoon na ano, na parang yung iba sa inyo nagkaroon ng breakup sa family or nawalan ng contact sa family. Or iba naman sa inyo sa mga friends na biglang hindi wala na kayong relationship with them or people that who are alam mo yung paano ko ba ito, yung tipong lovers kayo or partner mo siya pero parang hindi mo nararamdaman na ibinabalik yung emotions na kailangan na binibigay din sa'yo. So, andun yung point kasi parang siguro nasanay ka na parang akala mo normal na. Na akala mo na yung mga nangyayaring yun is parte talaga nung mga na ano, parte ng mundo. Na parang, okey so trust and then mawawala, care ta's andun yung point siguro parang pinakamagandang term na gagamitin ko, eh, may parte mo na naging manhid na, na tinanggap mo na lang siya na parang yun na yun, ganun talaga yung nangyayari. Na wala ka ng magagawa. Pero yung Nine of Cups, sinasabi niya kasi minsan nauulit ang mga bagay. May kasabihan tayo 'di ba, history repeats itself. Totoo yun. Kasi bakit nauulit? Kasi hindi naiintindihan ng mga tao yung lesson na dapat na tinatanggap nila. Hindi nila kinukuha o iniintindi na dapat gan'to or eto yung mga ginawa or hindi ginawa o late ng ginawa o ito yung mga naging reaction na dapat hindi. It's actually collectively gano'n. Maraming tao kaya minsan sa isang lugar nauulit yung mga bagay-bagay is because of that. So, yun yung sinasabi dito ng round and round paulit-ulit. So, it needs to be broken. Kailangan mo 'tong basagin. Ito yung moment na masakit man, pero kailangan nating intindihin or balikan ang nakaraan para ma-gets natin bakit, ano yung turning point doon.
Pero ano ba yung pumipigil kasi sa'yo? Six of Cups and Unfinished Symphony. So, six kasi this is the ano to eh, number two ng harmony. Habang six cups about emotions na naman. Kasi water, kasi unfinished symphony. Paano ko ba ipuput into the right words? Siguro yung pinakamagandang term ko, know your value. Alamin mo yung halaga mo. Kasi nagkaroon ka ng mga maling decisions in the past eh. Sa mga taong pinagkatiwalaan mo na dapat hindi. At mga tao na pinagkakatiwalaan mo na dapat mo pinagkakatiwalaan. Pero andoon na binitawan mo. I'm not sure because of certain issues na nangyari. So, andito yung sinasabi ng card sa'yo na, dude, kailangan mong balikan yun. Kailangan mong ikaw ang mag-break ng cycle no? Kailangan ikaw yung makaintindi na this is not correct. Parang ganon. Na parang ito yung moment na kung saan kailangan mong sirain ah, yung mga bagay sa nakaraan. Kasi andun yung punto na pinapakita sa akin ng cards dito. Hindi naman ano yun eh, parang, sorry sa term Aquarius, minsan pride yung sumisira din sa'yo eh. Yung tipong, alam mo, nagkamali ka ng desisyon, hindi mo siya inaamin. Alam mo na, sige, tama yun para sa'yo, pero kaya mayroong yung isang question eh, sa mga beauty pageant, yung anong pipiliin mo, maging tama o maging mabuti? Kasi may mga oras, oo, kailangan talaga maging tama tayo para i-balanse natin yung mga bagay-bagay. Pero may mga oras na kailangan natin maging mabuti para maipasok natin kung ano yung tama. Siguro one of the best examples na may isip ko, remember si Jesus? Hindi, although yes, dala niya yung katotohanan, pero andoon yung punto na pinipili, pinipili niya kung paano niya 'to sasabihin, yung pamamaraan ng pagbibigay niya ng, message niya is hindi pare-pareho. The message is always the same about the love of God, pero andun yung punto na yung approach nagbabago. So, andoon na kailangan mo mag-break away na talaga. Ikaw yung makaka-gets ikaw yung magde-decide nito, eh. Una, hindi dapat mo sinasanay sarili mo na gano'n yung senaryo. Tandaan mo na sa bandang huli, desisyon mo pa rin yung mga bagay na 'yan. Sa bandang huli, ikaw pa rin yung magsasabi na, okey, mali ito, hindi ko dapat nararamdaman 'to, kailangan ko 'tong matanggal sa sistema ko at andoon na kailangan kong gumawa ng paraan o humanap ng paraan para mapunta ako sa tamang landas na dapat tahakin ko. Ay naku, ano ba yung wish card mo kasi? So meron tayo ditong The Lovers and To the Sea. Ano, magsosolo tayo. The Lovers kasi tungkol sa communication eh. And connected siya sa zodiac sign na Gemini. So ano gusto mo for the solo mode muna? Para magkaroon ka ng sabihin natin ng soul searching time. Pwede naman. Wala naman ako nakikitang masama kung sa cards kung gagawin mo siya na pipiliin mo na sarili mo muna yung asikasuhin mo. Actually, pwedeng maging maganda 'to na course of action para sa'yo. Kasi andoon na kapag humiwalay ka muna sa mga tao, andoon na kapag lumayo ka muna sa ingay ng mga boses nila, mas maririnig mo, mas alam mo kung papaano mo bibigyan ng tamang atensyon at papaano mo asikasuhin yung sarili at mas maririnig mo kung ano yung sinasambit talaga ng puso mo. Kasi minsan sa sobrang dami ng nasa paligid natin, sobrang dami ng ingay, hindi na natin naririnig kung ano ba talaga yung binubulong ng ating damdamin at kung ano ba talaga yung
sinasabi din ng sansinukob para sa'tin. Aquarius walang masama doon. Ano yun, eh, self-care kung tutuusin. Kasi andun yung punto na nag-iisip ka kung papaano mo aasikasuhin yung sarili mo sa tamang pamamaraan na alam mo na dapat ganito yung ginagawa. Ngayon, to the sea, well, iba sa well, hindi naman siguro lahat 'to, pero may iba sa kasi sa inyo na siguro yung family niyo or yung loved ones niyo is literal kailangan niyo tumawid talaga ng body of water. Well, puwedeng dagat or ilog, literal 'to, literal na to the sea na for you to reconnect with them. Siguro totoo din, in a way, family is forever, pero sabi nga nung isang TV station, pero andun kasi na you know your yung matured ka naman na, para yung boundaries mo is alam mo din kung tama pa bang yung hanggang saan yung reconnection na gagawin niyo. Kasi wala namang masama at the end of the day, sila din naman yung tatakbuhan mo. Sila din naman yung, nandiyan to help you, to guide you, to nurture you. Kasi si aminin na lang natin, kahit anong gawin natin pagbalik ng mundo, there's still a part of us. Kung wala sila, wala din tayo dito. Pero andun din yung punto na kailangan mo din ng to protect your inner peace. So, balance pa din. You need to be may boundaries ka may mga tama kang boundaries. Si foundation mo kasi is the Seven of Pentacles, tapos Milk and Honey, 'yan. Ang Seven kasi tungkol siya sa ano, eh, wisdom, ganyan. Minsan tinatawag siya number of God. Si Pentacles kasi symbol siya ng Earth, anything na physical. So, Milk and Honey, well, ang naano ko dito is yung Promised Land. Okey. Siguro ano, Field of Broken Promises? Parang naumay ka, napagod ka sa paulit-ulit na mga pangako, literal na napako. Parang tinitignan mo siya yung kasi wisdom nga, eh, na parang the same time, parang ang naramdaman mo din kasi na yung halaga mo is nakabase kung ano yung kaya mong ibigay. Puwedeng o kaya mong gawin, puwedeng financial 'to o sa talents mo, sa skills mo. Parang kumbaga ang nangyari imbes na yung relationship is nasa punto ng it's about love, kasi marami namang klaseng love, eh. Nasa dun sa, punto ng pagmamahal, naging transactional na lang bigla yung connection na, okey gagawin ko 'to, kung gagawin mo 'to, makukuha mo 'to kung ibibigay mo rin 'to. And most of the time, siguro kasama na rin sa pagiging, air element mo, andoon na hindi mo napapansin pero may part na emotionally nama-manipulate ka na. Emotionally, nagagamit ka. Tapos andun yung punto na parang, again, nasanay ka akala mo normal yung mga gano'ng bagay. So, hinahayaan mo na lang. Then parang next thing you know, andoon na uulit yung cycle, bumalik ka sa unang card mo, round and round, ulit yung cycle. Tapos andun na pipilitin mo mapagod na yung sarili mo kasi nga kailangan mo may magawa. Hanggang nane-neglect mo na, nakakalimutan mo na yung mga personal mong mga pangangailangan. Kasi nga nasa sa alang-alang mo dahil nararamdaman mo or iniisip mo dahil gano'n yung nangyari, eh, normal lang 'to. Aquarius hindi gano'n ha. You need to learn how to set boundaries din. Sa recent past mo meron tayong Three of Pentacles tsaka yung Card of the Wise. Yun na nga, 3. Hindi mo naman siya kino-question, eh. Alam mo yung kaya siguro may mga tao, pangit ng term ko lang, correct mo na lang kung mali yung term ko. May mga tao na parang hindi nagiging maganda yung dating mo. Yung iba tingin nagiging bossy ka, nagiging palautos ka,
Kasi gano'n yung ginawa sa'yo. Parang nakikita mo yun na parang normal lang, na hindi mo na kumbaga tapos yun nga, air element ka, so hindi ka masyadong connected sa emotions mo. So, andun yung punto na hindi mo nararamdaman agad, hindi mo nakukuha yung tinatawag nating emotional cues na, ay, hindi pala niya nagugustuhan, na, ay, hindi pala niya 'to kumbaga 'to yung nararamdaman niya, eh, hindi pala tama yung ginagawa kasi hindi maganda yung dating sa kanya. So, andun na sinasabi dun nung, pinapakita sa'kin nung cards na that's why some people mayroon silang negative na impression tungkol sa'yo kasi nga sa um, gano'n na yung nalagay ka sa ganoong pag-iisip, nalagay ka sa ganoong, sitwasyon at naging para sa'yo, naging normal yun. Pero ano ba yung future na ikaw, Eight of Swords tsaka Serendipity. Pero alam mo yun, nakakatuwa kasi ang dami sa inyo. Kasi Eight is about power eh. Swords about the mind. Yung siguro, as time, kasama na rin ito sa Pluto retrograde na kung pinagdadaanan natin ngayon. Andun yung punto na ano, na paano ko ba gagamitin yung tamang words? Yung sabi ni, ni Eight of, i-break ng universe din yung mindset mo to. Sisirain niya. Kumbaga, papadaanin ka niya sa tinatawag nating baptism of fire. Ayan. For the apoy. Apoy galing langit 'to. So, andoon na tipong para masunog yung mga kailangang masunog, pero matira yung mga importante. Kasi gano'n yung ginagawa nila para 'di ba, kung magtitingin tayo sa mga documentary, para maging puro yung ginto, sinusunog talaga 'to. Kumbaga natutunaw yung ginto, tapos sa bandang huli imo-mold nila 'to para do'n sa gusto nilang itsura. Pero more than doon sa parte na, para maging ma-mold siya, kaya sinusunog 'to para yung mga tinatawag na impurities, yung mga bagay na dapat masunog siguro nahaluan ng lupa, kasi galing naman talaga sa lupa yung gold or nahaluan ng mga bato-bato is matanggal, para malinis. So ito yung moment na may pagdadaanan kang gano'n. Siguro puwedeng iba sa inyo nararanasan na parang meron kang parang unease ka, parang may mali or parang may kailangan kang gawin na hindi mo alam. Parang 'pag naghahanap ka ng pagkain, parang meron kang pagkain na gusto pero hindi mo alam kung ano, parang gano'n yung magiging pakiramdam. Yun yung instead na parang maaligaga ka, imbes na overthink mo yung mga bagay-bagay kung ano yung nararamdaman mo. Siguro tama din yung to the sea na mag-moment ka muna tapos pakinggan mo. Kasi may passage sa Bible, "Be still and know that I am God." Isa kailangan natin talagang tumahimik literal. Then sa pananahimik natin, pakinggan natin kung ano yung sinasambit ng sansinukob sa'tin. Kasi kaya nga siya communication, eh. Kasi two-way yun. Andun yung punto na dalawa kayo nag-uusap, nagdidiskusyon, nagpapalitan ng sinasabi. So, andun yung punto na hindi naman 'to monologue na puro ikaw lang ikaw ang magsasalita. So, andun yung punto na kailangan mo din pakinggan kung ano yung sinasabi ng universe para sa'yo. Kung ano talaga yung message niya, kung ano yung, gusto niyang ipahiwatig sa'yo. And para na malaman natin yun, kailangan natin magbigay ng moment para tumahimik tayo at marinig natin yun, 'di ba? Kailan ba nagkaroon ng malinaw na usapan kung parehong sabay nagsasalita, 'di ba hindi naman. Kailangan talaga na give and take tayo, andoon na moment ng 'pag kailangan nating marinig ang message ng universe, we need to be silent, kailangan nating maging tahimik. Sabi nga meron dating old na text, yung nagko-forward tayo ng mga messages via text. The word listen has the same when rearranged, has the same word as silent. To be able to listen, you need to be silent.
Ano ba sabi ng ano, physical environment mo? So, meron tayong page of wands tsaka new life. Yung iba sa inyo siguro talagang gusto na lumipat ng bahay or work, or maging physically, ah, sabihin natin lumayo for the moment, for the meantime. Andoon na maghanap ng ibang lugar muna para makahinga, ibang lugar muna para, magkaroon ka ng moment para maasikaso mo yung sarili mo at mabigyan mo ng kaampatang oras na ikaw muna, yung sarili mo yung papakinggan mo, yung sarili mo yung bibigyan mo ng atensyon. Tsaka ang dami mo ng alam mo yun, alam mo din na marami ka with card ng New Life, alam mo marami kang kailangang i-cut na mga bagay. Puwedeng iba dito old habits, yung iba dito mga lumang mga paniniwala na dapat medyo kailangang bawas-bawasan na natin. Yung moment na yun, eh, minsan kasi minsan, let's be honest, ang hirap siya minsan gawin kasi andun yung punto na 'pag ginawa natin siya, eh, alam natin madaming magbabago o madami tayong kailangang tanggalin sa buhay natin, na madaming kumbaga yung pattern na kinasanayan natin is mapuputol. And minsan totoo naman nakakatakot ang pagbabago. Kumbaga kung nasanay tayo na parang ganito yung pattern nung ginagawa natin ta's biglang boom, babaguhin parang medyo scary. Kasi hindi natin yung tinatawag na predictability is nawawala. So, andun yung punto na kaya siguro andoon na nasanay ka na rin. Kaya parang siguro andun yung point na parang sige go with the flow ka na lang. Which is wrong, yun nga, sorry, kasi deserve mo naman, eh, na respetuhin ka, deserve mo naman din na bigyan ka ng, tamang acknowledgement. Kuha akong kape mamaya konti. Yun. Kasi sa emotional environment mo is the hierophant and to be fair, alam mo yun yung siguro may mga tinatawag tayo yung mga unspoken tears na kung saan kailangan natin yung mga bagay na gusto natin iyak siguro sobrang nasanay lang, hindi na na hindi na kaya nung emosyon mo na ilabas siya bilang luha, na hindi mo nasanay ka na na hindi ka nagpapakita madalas ng emosyon, na nasanay ka na ganito yung tingin sa'yo ng tao. So, andun yung punto na may mga ano tayo, unspoken tears na gusto mo lang naman itama yung mga bagay. Sabi mo nung to be fair. Tapos sabi dito nung the Hierophant, kasi Hierophant connected to sa Taurus, parang literal, parang sa lahat ng binigay mo, parang kung babalikan mo, ano ba yung pangit nung term, pero ano din ba yung nakita mo? Kasi nasa mundo tayo na kung saan dapat, ano eh, give and take eh. Pero ang nangyayari, mas madalas, nag-give ka. Parang ang natatanggap mo na lang parang yung sinasabi nila yung mga pagsakay na sa pagkain sa probinsya, yung mga mumu na lang na iwan sa'yo. Tapos yun nga, nasanay ka na, okey na 'to, wala namang problema dito, na parang goods na 'to. Kaya siguro andun yung punto na nasanay lang. So, eto na yung isa sa mga ibe-break ng universe para sa'yo. Kasi unhealthy 'to, sa totoo lang. Hopes and fears mo. So we have here the Queen of Swords and literal happy-happy. Gano'n kasimple. Kasi alam mo 'yun, kaya mo maging happy, kaya mo maging, tumawa, mag-enjoy sa life, pero yung essence talaga ng totoong happiness, hindi mo pa siya na-achieve talaga. Kaya 'yan, alam ko yung isang kanta dito, yung lyrics niya, 'di ba? "I've been to paradise but I've never been to me." Ibig sabihin, yeah, andoon yung point na na-achieve natin umabot tayo sa ganito pero or na-gets natin 'to, pero andun yung punto na ang dami napuntahan pero hindi natin talaga na-experience yung isang lugar.
That's why ako 'pag nagbabakasyon ako, at bago ako sa lugar, hangga't maaari ang una kong hinahanap mga pagkain, yung local ano nila, local foods. Kasi para sa'kin yun yung well, point of view ko lang naman, na nagiging ano ko siya, ine-experience ko yung isang lugar sa pamamagitan ng pagkain. Kasi yun yung tatak nila, eh. Ayan, 'di ba kaya nung nag-ikot ako ng last year ng around Benguet, Ifugao, ibang parts ng Ifugao tsaka Mountain Province. Ano, hinanap ko talaga yung mga pagkain nila. Problema nalimutan ko yung mga pangalan, pero kasi sa sarap, promise. So, kailangan ko talagang ulitin yun para sa sarili ko. Kasi I find ano, yun, yun yung parang happiness ko, yung deep happiness. Tapos yung mga kausap mo yung, ayun, isa pa yung ginagawa ko. Hangga't maaari nakikipagkaibigan ako sa mga lokal. Parang gusto ko marinig yung mga kwento nila. Gusto kong marinig yung mga sasabihin nila. Gusto kong maintindihan yung mga ginagawa nila. Kasi dun ako maka-connect. And I find happiness. Iba yung happiness. Lalong happiness na nararamdaman ko pag ganun. Find that as well in yourself, Aquarius. Ha? This is your possible future. Oh, muntik na magmura. Knight of Wands, tsaka co-create. Yeah, siguro after na yun eh. After mo magkaroon ng solitude moment, actually pati ito, possible to. During your solitude moment, sabi ni Knight of Wands, well, makahanap ka talaga ng people na makahanap ka ng mga tao, sabihin natin na makaka-touch ulit doon sa heart. Andoon na parang maramdaman mo ulit yung init nung pag-welcome, yung yung connection na walang ano, na hindi ka hinuhusgahan. Andun siya eh. Ah, mararanasan mo siya ulit. Mapagdadaanan mo siya, makikita mo siya ulit. So, andito yung sinasabi ng last cards mo na hindi mo na daw kailangan masanay. Actually, magiging ano 'to, eh, kaya siguro yung sa physical environment pinapalis ka din para mag-travel siguro ng very light o depende sa'yo kung anong travel gusto mo. Kasi andun yung punto na sabi nga ng isang tao, "I want to break free." Kasi nga yung sa mga nakasanayan mo, nasanay ka dun, yung mga bagay na hindi maganda, ibe-break natin. Ibe-break ng universe, ibe-break mo. Kasi you need to be free. So I hope nakatulong yung readings natin sa'yo. Tandaan yung mga readings sa'yo for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po natin yung video. Kung kailangan niyo po mag-schedule po ng private readings or spell works, pwede niyo po ako i-message sa personal account ko sa Facebook. Yung link po is nasa baba sa description ng video natin. Also, para kasama po yung Spellworks doon. And also, kung gusto pong support na lumago ang ating channel, pwede niyo pong i-click yung join button o yung ating thanks button, yung parang heart sa baba. And for donations, pwede po ipadala to via GCash or Maya, yung number po nasa baba ng ating video. Aquarius, maraming maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and Blessed be. Naway magkita tayo very soon. At mula po dito sa Trinidad Benguet, habang nilalamig po kami dalawa ni Mikay Noodles. Maraming salamat. Stay safe and sana magkita tayo very soon po. Goodbye.